Okay, so let's proceed to the example of case 1, case 2, and case 3. So, yung tatlo muna. Okay? So, example muna natin or i-recall muna natin kung paano kumuha ng sum of partial fractions. Okay, before tayo mag-evaluate. So, i-recall muna natin yung mga method na ginagamit para mahanap yung constant natin. So, again, case 1 muna yung ating discuss. So, sa case 1, this is direct linear factors. So, sabi dito, dapat lahat ng factors, yung tinutukoy ko po na factors dito is yung denominator, no? Meron tayong denominator, ito yan, yung x minus 1, x minus 2. So, yan yung titignan natin lagi kapag magpa-partial fraction tayo. So, dapat, yung denominator na yan, lagi siyang naka-factor. Yun yun. So, dapat yun na yung factor niya. Hindi na siya hindi na siya isi-simplify. Yun na mismo yun. So, if yun na mismo, yung kanyang factor, pwede na natin tignan if linear, or may repetition ba, or yan ay quadratic. So, since ito naman, hindi na natin siya kayang i-simplify or i-reduce pa. So, therefore, yan na mismo yun. Okay? So, makikita natin na lahat naman ng nasa loob ng parenthesis natin is x raised to 1, which is ang degree ay 1, linear lahat yun. Okay? And nakita naman natin na walang repetition. Therefore, this is case 1. Okay? And tatandaan lang natin sa case 1, 'di ba? Isusulat lang natin siya. So need ko siyang i-zoom para masulat ng maayos. Okay? Sa case 1 natin, we have, since dalawa yung factor natin, linear and no repetition, dalawa yung magiging term natin. No? So we have a over x minus 1 plus b over x minus 2. Okay? Ma'am, pwede po ba na ang value ng ang magiging constant ko for x minus 1 ay b and ang constant ko naman for x minus 2 ay a? So, pwede po yan. No? Pwede nyong palitan yung constant. Same lang ng makukuha. So, dito, para mas organize, a and b na lang. Okay? So, meron tayong partial fraction na a over x minus 1 plus b over x minus 2. So, ang next na step natin dito is to find the value of the constant. Now, meron tayong mga iba't ibang way kung paano i-solve yung mga constant na yun. Pwedeng using equations or pwede yung shortcut na naituro na sa inyo. Which is yung shortcut na yun ay tinatawag yung takip method. Okay? Yun yung pinakamabilis na way para ma-solve ang isang constant. Pero, hindi lagi nagagamit ang takip method. So, kailan mo siya magagamit? Magagamit mo yon kapag yung denominator ng partial fraction mo. So, di ba, ang denominator natin is this one, x minus 1, x minus 2. Kapag nagre-reflect siya dito. So, nagre-reflect ba yung x minus 1 sa ating original? Meron siya. X minus 2, meron din. Therefore, itong problem na to is pwede siya ng takip method. Okay, ano yung sinasabi mo, ma'am, na bawal yung takip method kapag hindi na natin nakikita yung ating denominator doon sa original function? Kailan nangyayari yun? Kapag may repetition siya. Yun. So, mamaya makikita nyo kung bakit, no? Or kung paano nangyayari. Okay. So, this time, i-recall muna natin kung paano natin isolve yung A and B using takip method, na? So, again, di ba, ang tinuro sa inyo sa MFE1, no, sa partial fraction, kahit sino dyan, pwede nating unahin, pwedeng x minus 1, pwedeng x minus 2. So, kapag ang inuna mo ay x minus 1, ang mahanap mo doon ay A. So, sige, unahin natin x minus 1. Okay. So, sa x minus 1, ang makukuha ay a. Yun yung tatandaan natin. So, dito, kunin muna natin yung value ng x minus 1. Yung value ng x niya, which is, i-equate natin siya into 0. So, x minus 1, ang kanyang x is, transpose lang natin negative 1. This is x is equals to 1. So, need ko siyang i-zoom para maisulat ko ng maayos, no? Okay. And then, ang next naman natin dito is
isa-substitute natin siya sa isang expression, no? So, ano yung expression na yun? So, kung sino po yung pinili natin kanina, which is x minus 1, yun yung tatakpan. So, kapag tinakpan po natin, no? So, tinakpan po natin yung x minus 1, ang matitira is x minus 3x over x minus 2. So, yun yung isusulat natin dito, yung natira, which is, yung value ng a is equals daw kay 3x over x minus 2. Yun yung tinakpan natin, x minus 1. So, ang magiging value ng a ay 3x over x minus 2. Tsaka natin isa-substitute si 1 dito sa x natin. So, magkakaroon tayo dyan ng 3 times 1 over 1 minus 2. Okay? So, ang a natin dito is negative 3. Okay. So, that is our a, yung ating negative 3. Ito na yan. Okay? Next naman natin is, kunin naman natin yung value ni b. So, ganun din. So, we have x minus 2. So, kunin natin yung kanyang value. We have x is equals to positive 2. Then, dito using takip method, pag tinakpan natin yung x minus 2, ang matitira for b is equals to 3x over x minus 1. Okay? And then, substitute lang natin yung 2. So, we have 3 times 2 over 2 minus 1. So, ang value ng b natin ay positive 6. Okay? So, nakuha na natin yung ating dalawang constant. Therefore, pwede na natin i-substitute dito sa ating partial fraction. So, ang sagot natin dito ay negative 3 over x minus 1 plus 6 over x minus 2. So, baka i-box mo na yan, hindi pa yan yung sagot natin. Partial fraction pa lang to. Okay? So, tapos ka na sa first step, which is partial fraction. Yung sinasabi natin na integration of decomposition into partial fraction. So, after natin makuha yung partial fractions, i-integrate natin siya term by term. So, ilang term ba to? Dalawa. Okay? So, ibig sabihin, integrate natin si negative 3 over x minus 1, then integrate natin si 6 over x minus 2. So, dalawang term yun. Okay? So, nakadepende kung ano yung mga pwede natin gamitin na methods for integration. So, that is for linear factors with no repetition. Case 1. Okay, yun lang yung tatandaan nyo dyan. Madali lang siya. Case 1, linear, no repetition. Okay, let's proceed naman sa case 2, but same siya sa case 1, linear factors, pero meron siyang repetition. So, ano yung example nun? So, yung 3x plus 1 over x minus 1 squared times x minus 2. So, ito kasi, yung ibig sabihin, di ba, ng naka-parenthesis, tapos naka-squared siya, is dalawang beses. Ito, naka-squared. So, x minus 1 times x minus 1. Okay, so, since may repetition siya, this is case number 2. So, ano ba yung tatandaan natin sa case number 2? X minus 1 squared, ito po yung magde-decrease yung kanyang exponent. So, isusulat ko siya as x minus 1 squared plus x minus 1. So, nababawasan ng tigi-isa yung exponent hanggang sa makarating siya sa raised to 1. And that's it, no? So, nakadalawang term na tayo, x minus 1 pa lang. Okay. Next naman natin, syempre, ilalagay mo din yung kasama niya, which is yung walang repetition, x minus 2. So, dito na lang siya sa dulo. This is x minus 2. Then, yung mga nasa numerator nila, ikaw na yung bahala kung ano yung ipapangalan mo, pero ako, papangalanan ko siyang A, B, and C. So, ito yung
ating partial fraction. So, hindi po lagi na tatlo, dalawa. So, nakadepende yan sa problem. Nagkataon lang kasi na itong ating x minus 1 ay repetition, humalo siya, na may halo na x minus 2 which is hindi nagre-repeat. So, kailangan natin siyang ilagay. So, lahat ng factors. So, hindi siya x minus 1 squared plus b over x minus 2. Hindi ganun. So, dito makikita natin kung magagamit ba natin yung takip method sa bawat term. Kung magagamit ba natin siya kay A, B, and C. So, kung papansin natin, no, kasi ang titignan kasi natin dun, if magre-reflect ba yung mga denominator natin. Ilan yung denominator natin dito? Tatlo. X minus 1 squared, X minus 1, and X minus 2. So, si X minus 1 squared, eto siya. Okay? Si X minus 2, eto rin siya. Katabi niya si x minus 1 squared. Ang wala is si x minus 1. So, ibig sabihin nun, si x minus 1, siya yung equation, yung mahabang method, no? And yung dalawa, si A at saka si C, takip method siya. Para ma-identify nyo kailan magagamit si takip method at yung mahaba. So, kapag hindi natin nakita dun sa original function, automatic equation siya. Okay? And yung mga nakikita or nagre-reflect doon sa ating original function, takip method. So, yun yung pwede nating mga gamiting methods para mahanap si A, B, and C. Okay? So, next natin, okay, unahin muna natin lahat ng pwedeng isolve using takip method. So, x minus 1 squared muna. Okay, zoom natin. So, we have x minus 1 squared. Kapag mag-i-equate po tayo sa 0, yung nasa loob lang ng factor. Okay, so this is x is equals to 1. So, yan yung isa-substitute natin mamaya pag nagtakip method tayo. So, x minus 1 squared. So, tatakpan natin si x minus 1 squared. Tatakpan siya. Ang natira na lang ay 3x plus 1. So, ang A natin is 3x plus 1 over x minus 2. And then, isa-substitute lang natin yung 3x plus, yung ating x is equals to 1 doon sa ating expression. So, we have 3 times 1 plus 1 over 1 minus 2. So, ang A natin, ang value ng A natin is negative 4. Okay? Next naman natin is x minus 2, which is yung dulo. Okay? Sa x minus 2, kapag tinakpang natin yan, we have 3x plus 1 over x minus 1 squared. So, kunin lang natin yung ating x. So, that is x is equals to 2. And yung letter C, makukuha natin siya using 3x plus 1 over x minus 1 squared. So, yung x minus 2 naman yung naalis. And substitute lang natin, we have 3 times 2 plus 1, okay, over 2 minus 1 squared. So, ang value ng C natin ay positive 7. So, ito, gagamitin natin siya later, no? Yung dalawang nakuha natin. So, this is of negative 4 and this is positive 7. Okay, now, to find B, ang gagamitin natin dito is equation. So, paano yun, ma'am, no? So, since nakuha na natin si A and C, isa na lang yung unknown, gagamit na tayo ng equation. So, ang gagawin natin is yung conventional. Ito times na natin both side ng equation, yung denominator nung original function natin, which is yung x minus 1 squared times x minus 2. Okay? So, para siyang nagta-times lang ng LCD nung both equation na yun. So,
i-write lang natin. We have 3x plus 1 over x minus 1 squared times x minus 2 is equals to a over x minus 1 squared plus b over x minus 1 plus c over x minus 2. So, hindi ko pa sinulat yung value nila kasi mamaya ko siya isusulat para di tayo maguluhan, no? Okay, so ano yung next na gagawin natin dito? Since nare-write na natin siya, ita-times natin yung denominator. Saan ba yung denominator? Diba ito lang? Okay? Ita-times natin siya both sides. So, magkakaroon tayo dito ng x minus 1 squared times x minus 2. Sa kabila din, ita-times tayo dyan ng x minus 1 times, squared, x minus 1 squared times x minus 2. Okay. So, tsaka natin ika-cancel, no? So, dito sa part na to, pag tinimes natin to, maka-cancel lang to. And then, dito naman, kapag need natin siyang i-distribute dito. Times natin siya dun sa tatlong term. So, simplify natin siya. Pag tinimes natin to, na-cancel siya. Ang natira sa kabilang side is 3x plus 1 is equals to si A, pag tinimes mo si x minus 1 squared times x minus 2, ang matitira sa kanya ay a times x minus 2. Okay? Kapag naman tinimes naman kay B, ang matitira naman sa kanya is may remaining pa na x minus 1. Therefore, this is B times x minus 1 times x minus 2. And yung C naman, ang natanggal naman is x minus 2. So, ang katabi ni C ay x minus 1 squared. Okay? So, dito, after mo siyang maririte, kailangan mo lang siyang ma-simplify, no? Distribute mo yung a sa loob ng parenthesis, and ito, i-expand natin. Okay? So, this one, wala nang problema sa kabilang side. This is 3x plus 1 is equals to ax minus 2a plus b natin is hindi agad siya ma-distribute. So, ang gagawin muna natin is to simplify or expand x minus 1 times x minus 2. So, you have to recall lang kung paano mag-expand, no? FOIL method or other method, kahit yung mano-mano. Okay? So, this is x squared minus 3x. Okay, so nakalimutan natin yung b. Okay. Minus 3x plus 2. Okay? Then, next naman is cx minus 1 squared. So, expand lang natin yung x minus 1. So, we have c times x squared minus 2x plus 1. Okay? And then, yung next natin dito is to distribute b sa loob niya and yung c din. Okay? So, we have 3x plus 1 is equals to ax minus 2a. Sorry sa sulat. Okay. Minus 2a plus b x squared minus 3bx plus 2b. And next natin is cx squared minus 2cx plus c. This is the simplified form. Okay? Then, after that, ang gagawin natin is to use equation, no? So, ang ginagawa ko dito is, since meron na tayong A and C, so, madali na lang makuha yung B. So, titignan mo lang dito, ang next step, if after mo siyang ma-simplify, ito yan, yung form na yan, tignan mo yung missing. Tatlo yung term na nandun yung b. So, that is bx squared minus 3bx plus 2b. Therefore,
pwede mong kunin yung lahat ng x squared, lahat ng x, tsaka lahat ng constant. So, paano yun, no? So, pwedeng isa lang yung method na gamitin mo, pwedeng tatlo. Okay? So, kunin natin lahat ng x squared. So, ito siya. Okay? Kunin natin lahat ng x squared. So, both side yon. So, x squared muna kasi andito siya. Andito yung b. So, possible natin mahanap yung b. Okay? Kapag kinuha natin yung mga x squared. So, dito sa kabilang side, yung sa 3x plus 1, makikita natin na walang x squared doon. Therefore, this is 0. Okay? Next naman natin is, dito sa side na to, ang mga may squared dito is of course si bx squared. Then, yung isa pa, plus cx squared. So, recall lang natin kanina, yung c ay 7. So, dito, we have bx squared plus 7x squared. Then, lipat natin si 7x squared. Then, nararate ko siya as bx squared is equals to negative 7x squared. And then, makakancel lang yung x squared. Therefore, yung value ng b natin ay negative 7. Okay? So, ibig sabihin, nakuha natin siya. Nakuha natin yung ating b using x squared. Okay? How about, pag kinuha naman natin lahat ng x. Okay, lahat ng may x kunin natin dito sa kabila. Sino yung may mga may x na terms? So, this is 3x. Sa kabila naman, we have ax. And, of course, the 3bx and negative 2cx. Okay? Then, isubstitute lang natin lahat ng mga given. So, lahat ng mga nakuha natin kanina. So, this is 3x is equals to, yung a natin is negative 4. So, this is negative 4x minus 3bx minus 2 times 7x. Then, simplify lang natin pag nilipat. So, we have 3x minus 4x. 3x plus 4x plus 14x is equals to negative 3bx. Then, simplify natin to. Ang sagot natin is 21x is equals to negative 3bx. So, divide lang natin both side. So, this is b is equals to 21x over negative 3x. So, makakancel lang to. Ang magiging sagot natin is b is equals to negative 7. So, ito, same lang sila kapag ang kinuha mo is lahat ng x squared. No? So, if itatry mo yung constant, ganun din naman, negative 7. So, hindi required na lahat ng yan ay mapalabas mo, no? Gamit yung ito yung equation natin. So, kahit na ito lang yung gamitin mo, nakuha mo yung negative 7, okay na yun. That's it, no? If ang nagamit mo naman is x para makuha si negative 7, pwede naman, no? So, basta makuha natin yung mga missing. Okay. So, now, ano lang natin is i-summarize lang natin yung nangyari, no? So, sa case 2, ang nagpahaba lang naman dito is yung equation. Pero, if marerecall nyo siya sa MFE, kung ano yung ginawa nyo sa MFE, pwede nyo i-apply dito. No? Kahit na hindi same doon sa solution ko, as long as nakuha nyo yung ating mga constant, pwede nyo siyang gamitin. Basta makuha nyo yung ating constant. Yun naman yung idea. If gusto nyo gamitin yung method ko, okay lang naman yun. Okay? So, again, sa case 2, tinignan muna natin kung magre-reflect yung mga denominator natin, no? Dun sa partial fraction, yung partial fraction natin, doon sa denominator ng ating original function. So, ang nag-reflect lang is dalawa,
Itong pink, hindi natin siya nakita. Therefore, ang kanyang method is equation, yung mahaba. So, ang ating final answer for this one is, yung A natin is -4. So, this is -4 over x minus 1 squared plus yung B natin, which is negative na siya. Therefore, this is negative 7 over x minus 1 plus 7 over x minus 2. So, yan yung ating partial fraction, no? -4 over x minus 1 squared minus 7 over x minus 1 plus 7 over x minus 2. So, I think that's it for case 2. Let's proceed to case 3, which is, it contains quadratic factors na hindi kayang i-reduce, no? What do you mean by, hindi kayang i-reduce? So, meron kasi tayo mga, yung sinabi ko kanina sa introduction na meron tayong mga expression na hindi natin kayang kunin yung factor niya. Like, for example, yung x squared plus 1, iba siya sa x squared minus 1. Ang x squared minus 1 kasi, kaya pa siyang i-reduce. Okay? Pero yung x squared plus 1, wala na siyang factor. Yun na mismo yun. No? Hindi na natin siya kayang i-write into other expression. So, kapag ganun, ang magiging factor natin, magko-fall na siya sa case 3. So, hindi laging 2 term to. Pwedeng tatlong term na hindi kayang i-reduce kahit nagamitan natin ng trial and error. Wala talaga tayong makuhang factor, no? So, dito, this is 3x over x minus 1 times x squared plus 1. So, ito linear to. Papansin natin, this one is linear and this one is quadratic. Kasi, wala na nga tayong factor dyan sa x squared plus 1 na yan. So, yan na mismo yun. Okay. So, tatandaan lang natin yung ginagawa natin sa case 1. Sinusulat lang natin siya. Ito, siya ay, iba po yung x squared plus 1 sa x plus 1 squared. Ito, linear with repeating factor. So, this is case 2. Pero this one, x squared plus 1, yung degree mismo, yung degree natin ay 2, case 3 na siya. So, next natin dito, isusulat lang natin yung kanyang partial fraction, naka-base tayo dun sa table kanina. So, we have x minus 1, and yung isa naman, we have x squared plus 1. Since walang repetition, wala yung nagde-decrease, yan na mismo yun, dalawang term. Okay? Dito sa x minus 1, tatawagin ko siyang a over, or yung constant niya, tatawagin kong a. So, that is a over x minus 1. Pero sa quadratic, hindi lang siya a, or hindi lang siya b. Meron siyang kasama. Ang kasama niya is b. Yung si b may kasamang x, tapos naka-add siya kay c. So, ganyan yun. Kapag quadratic, bx plus c. Okay? Pag linear naman, isang constant lang. Yan siya. Okay? So, titingnan natin dito kasi, na siya no? Wala na siyang factor, walang factor, so naka-quadratic. So, paano natin siya isosolve? So, titingnan muna natin, no? Before tayo mag-solve ng constant. Tingnan muna natin if may kayang itakip method, which is dito, x minus 1, kayang itakip method to. Kasi kamukha niya. Pero, syempre itong x squared plus 1, kamukha niya din tong x squared plus 1 dito. Since nagre-reflect siya, hindi ibig sabihin na kaya na siya ng takip method. Saan lang pwede yun? Kapag po linear. Okay? So, ito, kapag quadratic na siya, kahit na nagre-reflect siya dito, hindi po siya pwedeng takip method. Itong part na to ay hindi natin ipo-perform yung takip method, no? Ang magiging solution natin dito is
yung equation, yung mahaba, yung kanina, no? This one. Okay? So, unahin muna natin, syempre, yung madali, yung takip method. So, that is, okay, x minus 1, we have x is equals to 1. Okay? Then, tatakpan natin, of course, magkakaroon tayo ng a is equals to, a is equals to 3x over x squared plus 1. So, substitute lang natin. We have 3 times 1 over 1 squared plus 1. Okay? So, we have 3 over 2. Yan yung ating A. Next is to find B naman tayo. B and C. So, sa B and C, ganun yung ulit yung gagawin natin, no, sa kanina. Susulat ulit natin siya and then ito times natin siya sa LCD, which is ang LCD, ito na mismo yun, kung ano yung denominator natin. So, this is 3x over x minus 1 times x squared plus 1 is equals to a over x minus 1 plus bx plus c over x squared plus 1. Okay, ta-times na natin siya dun sa LCD. That is x minus 1, x squared plus 1. Then this is x minus 1 times x squared plus 1. So, cancel na to. Okay, so na-cancel yung x minus 1 times x squared plus 1 dito sa 3x. So, ang natira na lang is 3x. Pero sa kabila, ang na-cancel lang dito sa A is yung x minus 1. So, si A, ang kasama niya is x squared plus 1. Pero si B, si bx plus c, ang kasama niya is si x minus 1 kasi na-cancel na si x squared plus 1. So, we have bx plus c. Parenthesis natin kasi dalawang term yan. Naka-times siya kay x minus 1. Kasi baka ang gawin nyo, si c lang yung i-distribute nyo dun sa x minus 1. Dapat dalawa sila. Ayan. Okay? So, after nyan, isi-simplify lang natin siya. So, this is 3x is equals to, distribute a sa x squared plus 1. So, we have a x squared plus a. Then, dito naman, ang gagawin natin is, expand na natin. So, para hindi kayo malito, pag mag-expand po tayo, pwedeng isa-isa muna. Si bx muna, ito times kay x. Tapos, si bx, ito times naman kay negative 1. After natin, na ma-times si bx, doon sa pangalawa, si c naman, no? Si c, ito times kay x, tsaka si c, ito times kay negative 1. So, 4 na term, no? Kung masisimplify, edi pwede mo siyang isimplify pa. So, let's try. So, we have bx squared minus bx. Yung c naman, we have cx minus c. Tatandaan natin, ang meron tayong value is si A. Now, ang hinahanap natin dito is yung B tsaka si C. Okay? B and C yung hinahanap natin. So, therefore, magpo-focus tayo doon sa 4 na term na yan. Pwedeng gamitin natin si x squared, hanapin natin yung mga may x squared, hanapin natin yung may x or yung constant. Nakadepende, no? Basta may makukuha agad tayo. So, unahin muna natin yung B. Okay? So, dito, pwede kong itry, no, yung x squared. Kasi si C, wala naman siyang x squared. Therefore, isa na lang yung magiging unknown natin doon. So, kunin natin lahat ng may x squared. Sa first term, sa kabilang equation, walang x squared. So, ilagay ko dito ay 0. Sa kabilang term naman, sa kabilang equation naman, dalawa ang
x squared, ax squared, tsaka yung bx squared. So, yan lang isusulat ko. Ax squared plus bx squared. So, yung a natin is 3/2 then plus bx squared. So, ayusin lang natin to. We have bx squared. Lipat lang natin yung 3/2. So, magiging negative 3/2 x squared. Then, makakancel na natin siya. Ayan. Therefore, ang magiging value natin for b is negative 3/2. Yun na mismo yung value natin for b. Now, if gusto mo siyang i-recheck using other method like si x naman, ganun, that's okay, no? So, next naman natin is si c. Okay? Pwede natin gamitin si cx dahil kuha naman na natin si cb. Okay? So, pwede din, no, na si constant yung kunin mo, mas mabilis yun, no? Lahat ng constant. So, kahit saan, basta makuha mo yung value ni C. So, okay na tayo dito kay B. Try naman natin kunin si C using lahat ng constant muna. This is constant. Okay? So, sa kabilang side, 0. And then, sa kabilang side naman, is we have A. So, sulat na natin dito 3/2. Okay? Then, bukod kay A, meron din tayong C. That is negative C. So, ito, transpose lang natin. We have C is equals to 3/2. So, yan na yung tatlong constant natin. We have 3/2. B is equals to negative 3/2 and C is also positive 3/2. So, pwede mo siyang kunin, no, sa kahit anong paraan. For example, si B, pwede mo siyang kunin if x ang kukunin mo. X naman, yung kukunin mo bawat equation. Pwede naman na si C, kunin mo siya kapag x din yung kukunin. So, pwede mo siyang i-try or i-recheck. Marire-write natin siya as A is 3/2 over x minus 1. Then, yung isa naman, bx plus c. So, tatandaan natin, negative yung 3, yung b natin. So, this is negative 3/2 x plus positive 3/, yung ating c na 3/2. Nakadivide naman siya doon sa quadratic natin. X squared plus 1. So, ito, okay, so, i-recall lang natin yung ginagawa natin, no, pagsisimplify sa complex fraction. Kapag yung denominator natin may fraction, finiflip natin, tapos nilalagay lang sa tabi. Okay? Pero kapag nasa taas, like this one, pag nasa taas, ang gagawin mo lang, ibababa mo lang yan. So, ito, pwede natin siyang i-rewrite as yung 3 nasa numerator, pero yung 2 nasa denominator na. Ganyan lang siya. Parang binaba mo lang. Ganun siya. No? Pero pag itong 3/2 nasa denominator, if you-flip mo yan, magiging 2/3 siya. Pero this one, 3/2 x minus 1. Nakababa lang siya. And then this one, we can factor out the 3/2. Pero wag mong babaguhin yung sign na positive kasi dito lang yan. No? Yung negative na kay x lang to. Okay? So, yung positive, retain yan. Okay, so, pwede natin ibaba, no? Kasi we can rewrite that as 3/2 times negative x plus 1. Yan, over x squared plus 1. So, ito, pwede mo siyang ibaba, yung 3/2, gaya nung ginawa mo dun sa first term. So, magkakaroon ka ng 3/2 times x minus 1 plus si 3, kasama pa rin niya si negative x plus 1, pero si 2, kasama na niya yung denominator na x squared plus 1. So, ibig sabihin, this is our sum of partial fraction for case 3. Okay? That's it for the
recall